You can stay with me, guys. Stack up ka pa rin ba sa 200 to 500 post views? Or in fact po, nasa 10K to 30K na po ang ating followers. Do you want to know the reason behind? Guys, first alamin po natin kung ano ba talaga itong TikTok na to. So dapat po ma-identify natin kung ano po ang ibig sabihin ng audience o di kaya ano po ang ibig sabihin ng followers. Based on the overview explanation ng TikTok, TikTok is a platform as a resource of entertainment, enrichment, where you can discover, where you can create, where you can connect to the people across the world. Ayan po, ang ibig sabihin ng TikTok. That's why we are inspired with our creativity and to bring joy and fun. You don't have to worry about your post views. Algorithm kasi ang nagpupush kung sino po ang mga audience na mag-engage sa ating mga content. Kaya dapat po, ang importante is mag-create po tayo ng content and then mag-upload po tayo ng ating mga content nang sa ganun magkakaroon po ang ating audience ng strong engagement sa ating content. Ang audience natin, yan po ang magiging followers. Ang followers po nagiging friend natin. Kaya kung may engagement po sa ating mga content, dapat po i-reply po natin ang kanilang mga comments, no? We must acknowledge their comments, guys, no? Nang sa ganun po magkakaroon po tayo ng user interaction. Katulad po ng nasabi, ang audience po, yan po ang magiging followers natin. Paano po natin magiging followers sila? Kasi sila po ang nag-engage sa ating mga content. That's why the reason behind kung bakit po tayo nagla-live for us to bring them into our life para magkaroon po tayo ng real-time interaction. Ganun po yon. Kaya audience po ang importante kung gusto natin magpadami ng ating post views. Kasi si TikTok mismo po, ang algorithm ng TikTok ang nagpupush kung sino po ang papadalhan niya ng ating mga content. Kasi alam po ni TikTok kung sino po ang mga tao na may interest kung ano man ang ating mga category. Ayan po. Halimbawa po, kung ang category natin po is about music, alam po ni TikTok kung ano po, kung sino po ang mga audience na may interest po sa music. Kung natatandaan po natin, nung una tayo po gumawa ng ating accounts dito sa TikTok, may tinatanong po sa atin si TikTok, katulad nito. Ayan po. So yan po ang ating mga interest. Diyan po, alam ni TikTok kung sino po ang may interest ng music. Kaya po, pag nag-upload tayo ng content, ipo-forward po yan, ipo-push po yan ni algorithm doon po sa mga tao na nag-select ng interest sila po is about music. Kaya po, nagkakaroon tayo ng maraming engagement about sa audience. You can evaluate that, guys. You can visit your post po, yung previous post ninyo. No? Tingnan nyo po. Tingnan nyo po kung sino ang nag-engage doon. Malamang po 2 to 3% lang po ang inyong followers. Tapos ang 95 to 98% po yung ang ating non-followers. Ibig sabihin ng non-followers na yan po ang ating audience. Kaya po si TikTok lang ang nakakaalam po kung sino pa po ang hindi natin followers. Kaya sabi na doon tayo sa strong engagement. Kung bakit po pinagbabawal niya sa kanyang bagong updates ang manipulation of engagement. Kasi ayaw niya po na pinapangunahan siya. Alalahanin natin po, ang TikTok is a program po. Nasa program na po yan, nandyan na po nakalagay lahat ng system, kaya ayaw niya po yung pinapangunahan siya. Ang audience natin po, it could turn into our followers. Ang followers natin, it could turn into our friend. Ganun po ang TikTok. Iwasan natin ang manipulation of engagement. Kasi sinabi po ni TikTok, yan po ay fake engagement. So dapat alalahanin natin, intindihin po natin ano po yung community guidelines. Sa pagla-live natin, ingat-ingat po tayo kasi mayroon po marami pong restriction dyan. Ayan. So kung nagustuhan po natin, ilang user interaction natin po, no? If you like this video, guys, you can comments po, repost, you can save para po kung kailangan mang ulitin, mapanood niyo ulit po. And then, you can share it po to your friend. And if you want more, if you want to grow on TikTok,
if you want to make money on TikTok, if you want to use that affiliate marketing in the right way, you can visit Kuya Jules live po. Always remember this, guy. Audience is for our followers. It doesn't mean po malaki po ang ating number of followers, where in fact alam po ni TikTok, nakikita niya po sa ating behavioral pattern, nakikita niya po sa ating engagement pattern, nakikita niya po sa ating connecting graphing. So nandyan po, ingat-ingat po tayo sa pag-live, nandyan po ang AI anomaly detection ng TikTok. Ayan po, nadidetect po tayo through our device IP fingerprinting. Kung ano man po ang ginagawa natin, iwasan talaga natin ang farming of engagement across multiple accounts. Kaya guys, alamin natin kung paano po tayo gagawa ng ating mga content video. Ayan po, sa pag-upload po natin, dapat alam po natin i-categorize kung ano man po ang klase ng ating in-upload na video, at paano po maglagay ng hashtag, paano po natin i-categorize ang ating content, paano po tayo maglagay ng title ng ating mga contents po. Ayan po, paano ba natin gamitin ang ating mga creator search insight. Ayan po, sa creator search insight po, nakakatulong po yan sa pag-boost up ng ating mga content video. Ang search po ng mga TikTok user, naghahanap po kung ano man ang topic na gusto nilang panoorin, ano man klaseng content ang hinahanap po nila. Ingat-ingat lang po tayo, tandaan po natin, mas mainam po alamin natin kung ano po ang ating mga audience. Ayan po, kahit marami na po tayong numbers of followers dyan, kung malabo po, kung mahina po ang ating post views, ayan po, alam po ni TikTok kung ano ating ginagawa. Every step of your fingertips sa ating screen, alam po ni TikTok kung anong nangyayari. Yan po ay nagbibigay signal doon po sa metrics ng algorithm ng TikTok. Ayan po, alam niya po kung anong ating ginagawa. So, gusto ba natin ayusin to? Be patient enough to know about this user interaction. Bago tayo mag-engage, strong engagement ang kailangan natin. We must know how to follow what is a due process dyan po sa pag-engage natin sa TikTok.